Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on, pero ngayon pa rin po ay self-partnered. No problem yan. Basta ikaw ay solid na listener natin dito sa Red Diaries Tagalog Love Stories, welcome na welcome ka dito. Atin na naman po syempreng pakinggan ang isa na naman sa mga naitala nating kasaysayan ng pag-iibigan. Syempre dito lamang sa RDTLS. Ang kwento ng mag-best friend na sina George at Diane. Red Diaries. Yan ang inyong pakatutukan sapagkat kakaiba po ang kanilang kwento at ito po syempre ay hango na naman sa isang tunay na kaganapan. Syempre, saan pa nga ba ninyo pakikinggan kundi dito Sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries. Hoy bakla! Sigaw ni Diane nang matanaw kaagad ng kaibigang si George. Ang kanyang longtime best friend / crush mula pa noong high school. Nasa outing sila ngayon kasama ang pamilya ni George. Agad na lumapit si George at tinakpan ang bibig ng dalaga. Visit ka? Ano girl? Laglagan ba ite? Here's yung relative ko, ano ba? Are you insane? Kinakabahang sabi ni George kay Diane. Napatakip din na bibig si Diane nang matanto ang ginawa niya. Sa sobra kasing pagkamis niya kay George ay nawala din sa isip niya na siya lang pala ang saling pusa sa outing na ito. Matagal nang kakilala ng pamilya ni George si Diane. Nagiliwan siya ng mga magulang ni George dahil sa kanyang makulit at masayahing ugali. Kuminsan nga, inaasar na silang dalawa ni George na maging magjowa. Wala din kasing kaalam-alam ang pamilya ng lalaki na si George pala ay isang baklush. Halos masuka-suka naman ang bakla dahil sa panunukso sa kanilang dalawa. Habang si Diane naman, para bang gustong-gusto niya pa ang bagay na yon. Paano ba naman kasi? High school pa lang may pagtingin na siya kay George. Hindi maintindihan ni George kung bakit sa dinami-dami ng straight na lalaki sa mundo, siya pang baluktot ang naging crush ng best friend niyang haliparot. Best, bakit ba kasi ako yung gusto mo? Bulag ka ba? Eto ako, lantang memay, Becky at imbutido ang gusto, hindi tahong. Diyos ko kaday. Sabi noon ni George nang magtapat si Diane sa mismong araw ng Valentine's. Sagot naman sa kanya ng dalaga. Hindi ko alam. Basta nararamdaman kong masaya ako kapag kasama ka. Alam mo yung hindi mo man maintindihan pero yun nga, feeling safe ako kapag kasama kita. At saka alam mo ba, kapag tinitingnan kita, nakakayamang aminin pero kinikilig talaga ako eh. Wow naman sis, kinikilig ka sa akin? Alam mo, nakatitiyak ako may problema ka na sa utak ha? As a concerned citizen, magpa-consult ka na kaya? Iyo, kadiri ka. Isa kang lason. Naipagtapat man ni Diane ng pagtingin sa lalaki. Hindi pa rin yun naging sapat para maibalik sa kanya ang nararamdaman. Kaya ang nangyari, pinilit na lang kalimutan ng dalaga ang bagay na yun. Nag-focus na lang siya sa kanilang pagkakaibigan. Nagsimula ang outing ng matiwasay. Lahat nakatingin sa kanilang dalawa kasi itong si George, mas lalaki pa sa lalaki kung kumilos. Kumbaga sa harap ng kanyang pamilya, isa siyang heartthrob at makisig na lalaki. Pero kapag si Diane na lang ang kasama niya, abay sige sa pilantik ang mga daliri at sinasabayan pa ng umaalo na bewang at talagang mas malambot pa ang katawan kaysa kay Diane. Hanggang sa, "Anak,
Kailan ba magiging kayo ni Dayan? Alam mo bagay talaga kayo. Sabi ng nanay ni George na si Gemma nang madaanan sila sa gilid ng swimming pool. Diyos ko, Day. Yuck! Pabulong naman na sabi ni George, sabay tawa naman nilang dalawa. Hindi talaga makagalaw ng maayos si George dahil kalkulado lang ang bawat kilos niya. Nahihirapan siyang magpanggap na matigas. Kaya nang kinahapunan, nagyaya na lamang si Diana maglakad-lakad para hindi na rin sila masyadong masuri o matukso ng kaanak ni George. Meron naman din kasing mahabang pwedeng paglalakaran sa malaking resort na kung saan sila nag-outing. Habang naglalakad sila, nagtanong si George bilang pambungad. Ay naku, salamat girl. Kanina pa naninigas tong bewang ko dun eh. Ay, wait, hinga muna ako ha. Okay. Kumusta ka nga pala? May awit ka na ba? Wala no. Ayoko. Sagot agad ni Dayan. Akala ko ba nanliligaw si JV sa'yo? Inirapan lang siya ni Dayan at ngumisi na lang. Tss, masyadong close-minded yun. Ayoko pa naman sa mga lalaki hindi marunong ilagay yung sarili nila sa isang sitwasyon. Mahilig pang mang-invalidate. Mataray na sabi ni Dayan. Aba, ang bongga ng lola. Marunong ng kumilatis ng boylet. So what's the plan? Tanong naman ni George. Di ekis. Ayaw mong pagtiyagaan yun girl? Waste of time, bibi. Nagpatuloy pa ang kwentuhan ng dalawa hanggang sa tumambay na lang sila sa isang upuan. Nasa gilid sila ng National Road. Pareho nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Sis, sambit ni George habang nakatingin sa malayo. Yes? Tugon naman ng dalaga habang nilalaro ang daliri. Sa tingin mo, may magsiseryoso kaya sa akin na boylet? Tanong ng lalaki. Kung ako ang tatanungin mo, wala. Pero pag babae, meron. Diretsahang sagot ng dalaga. Ano ba? Seryoso ako eh. Sabay tapik ni George sa balikat ni Dayan. Seryoso din naman ako eh. Bakit pa kasi pinagsisiksikan mo ang sarili mo dyan sa mga lalaki? Pineperahan ka lang naman nila. Never ka naman nilang minahal kasi gagamitin ka lang ng mga yan. Napaayos ng upo si George sa kanyang mga narinig. Nagpanting ang kanyang tenga kung tutuusin. Nakaramdam siya ng kaunting inis dahil umiiral na naman ang pagiging intrimitida ni Dayan. Ano ba sis? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang kasi kahit papaano nararanasan ko namang magkajowa? Mahirap ba yun para sa'yo sis? Oo, mahirap. Pero baliw ka ba? Paano ko magiging masaya kung alam kong niloloko ka lang nila? Walang matinong lalaki na nagmamahal sa'yo kasi… Kasi ano? Bakla ako? Na wala akong kipay kaya walang magseseryoso? Ganun ba? Hindi yun yung pinupunto ko. Yun yung gusto mong iparating eh. Na kaya nila ako niloloko kasi kapag bakla, hindi dapat sineseryoso. Kasi nga bakla lang. Bakla lang. Bakit sis? Wala na ba kaming karapatan na mahalin ng totoo? Karapatan nyo na mahalin din kayo. Hindi mo nagigets yung punto ko eh. Ang problema kasi sa inyo, hindi ninyo pinapansin yung mga taong totoong nagmamahal sa inyo. Buwelta pa ni Dayan. Hindi nga kita gusto. Ano ba? Hindi ko trip ang babae. Matagal na nating pinag-usapan to, di ba? Bakit ba kasi ang kulit-kulit mo? Ano bang gusto mo?
Masira yung pagkakaibigan natin? Huwag mo lang ipilit kasi sis. Masasaktan ka lang. Hindi ko naman sinasabing gustuhin mo rin ako. Ang akin lang, ayusin mo naman yung sarili mo. Huwag mo hayaan na ginaganon-ganon ka lang nila kasi nasasaktan din ako at mas doble yung sakit. Yung sakit na nararamdaman ko. Tumayo si George at nagpamewang. Tiningnan niya ng masama ang dalaga at muling nagsalita. Huwag ka na nga maging ipokrita, babae ka. Alam ko na nasasabi mo yan kasi gusto mo maging gusto rin kita. Eh bakit? Masama? Kasalanan sa Diyos? Masama ba? Masama bang hangarin ko yun? Ikaw lang naman tong hindi marunong maka-appreciate eh. Alam mo, hindi ko naman sinasabing ibalik mo rin kung ano yung pagmamahal na binibigay ko. Pero sana naman, please, huwag mong maliitin yung nararamdaman ko para sa'yo. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Kaya nga sinabihan na kita na layuan mo ko, diba, para wala na tayo magiging problema. Alam mo naman na yun. So, ganun lang kadaling iwanan yung taong mahal mo? Tao yung pinag-uusapan natin dito at hindi basura. Ano sabi mo? Mahal mo ko? Oo, George. Mahal nga kita. Paulit-ulit? So all this time, lahat ng ginagawa ko for you, may mali siya sa'yo? Hindi nakapagsalita si Dayan. Alam niya sa sarili niya na sa simpleng galaw o pag-aalala ng lalaki sa kanya, malaking bagay na yun. May kakaiba ng dulot sa puso niya iyon na kung minsan, dahil sa mga ganong bagay ay naiisip niya palalo na baka pwede naman. Baka lang. Na baka biglang magbago ang ihip ng hangin. Na baka pwede na rin siyang mahalin ng isang katulad ni George. Sandaling namayani ang katahimikan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ilang saglit pa. Mahal kita, George. Sorry kung hindi ko kaya pigilan. I'm sorry kung nagiging honest lang ako. Lumapit si George at mahigpit siyang hinawakan sa magkabilang balikat. Sis naman, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Sis, bakla ako. Baklush, Kembulhar, Tarush, Vakler, Becky, Juding, ano pa ba? Wala akong pakialam. Pwes, ako meron. Palibhasa kasi hindi mo alam kung anong nararamdaman ko sa sarili ko kapag nagkakaganyan ka sa akin. Sabi pa ni George sa kanya na sa pagkakataong iyon ay mas madidiin na ang bawat salita. Ngunit hindi nagpatalo si Dayan sa pagsabing, nandidiri ka lang kasi. Sa true lang sis, true lang. Kaya please lang, tigilan mo yan. Aalis na sana si George nang hawakan siya sa kamay ni Dayan. Nagkatitigan sila ng sandali at nabasa ni George na parang may kademonyohan sa mga mata ni Dayan. Sabi pa nito, "Tutal, mukhang matagal na naman bago tayo mag-usap at magpansinan pagkatapos nito. Lulubusin ko na. Baka sakaling may magbago." Sa bilis ng pangyayari ay hindi napigilan ni George ang nag-aalab na mithiin ni Dayan. Tumingkayad ang dalaga at inabot ang labi ni George. Sa paglapat ng kanilang mga labi para bang sumabay ang pag-ihip ng hangin.
Nakadagdag pa nga sa pagiging romantic ang katahimikan ng paligid. Makalipas lang ang ilang segundo ay agad na bumitaw si George. Wah! Yak! Kadiri ka! May virgin lips! Oh my God! Sexual abuse ang ginawa mo, Ses! Kadiri ka talaga! Ew! At hindi na nagsalita si Dayan. Isang nakakalokong ngiti lang ang iniwan niya sa lalaki. Pagkatapos ay tumakbo pa rin pabalik sa loob ng resort ang dalaga. Naiwang diring-diri at iritang-irita si George na halos mangiyak-ngiyak na rin. Imbierno. Ano ba yun? Lord, please. Paulanin mo naman ngayon, please. Kailangan kong linisin yung buong pagkatao ko, please. Kailangan ko na cleansing. At parang timang na nagtatatalon pa si George habang sinasabi yon. Hindi na din nakapag-focus si George sa kanilang outing. Nagmukmuk na lang siya sa room habang si Dayan ay masayang-masaya na nakikipaghalubilo sa pamilya ng lalaki. I mean, ng bakla. Natapos ang outing at hanggang sa pag-uwi ay hindi mapakali si George. Kung pwede niya lang talagang ipaalis yung labi niya ay ginawa na niya talaga. Pakiramdam niya kasi ay napakarumi na ng labi niya. Sa dinami-dami ba naman kasi ng pwedeng humalik, bakit pa isang babae? Ang kanyang best friend. At bakit si Dayan pa? I have loved you and I always will. Call it crazy but I know someday you'll feel this feeling I have for you inside. I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorized all the lines and here I am, struggling for words, I still don't know what to say. What to say. Makalipas ang ilang araw ay wala ni isa sa kanila ang nangumusta. Kahit mag-text ay hindi nila ginawa. As in pataasan ng pride ang dalawa. Sobra namang distracted ang baklitang si George. Paulit-ulit niyang nararamdaman ang malambot na labi ni Dayan. Para bang nagre-replay sa kanyang isipan. Ay, kainis! Kapag nakita ko talaga siya, sasabunutan ko talaga siya. Pagmamaktol ni George. Kinuha na lang niya ang cellphone sa ilalim ng kama at nag-check ng Instagram post. Unang-una pa lang sa kanyang newsfeed ang post ni Dayan. Nagsalubong ang kilay niya nang mapansing may kasamang lalaki sa larawan ng dalaga. Nung una ay yung lalaki ang pinansin niya, pero sa pangalawang pagtingin niya, napansin na niya ang kakaibang closeness ng dalawa sa larawan. Base sa lapit kasi ng mukha ni Dayan doon sa kasama niyang lalaki. Hindi maintindihan ni George ang kanyang sarili kung bakit nakaramdam siya ng inis sa lalaki. Na kung tutuusin, kay Dayan dapat siya magalit kasi inaagawan siya ng lalaki. Pero ang naging dating ngayon kay George, parang inaagaw ng lalaki ang atensyon ng dalaga sa kanya. Dahil sa kuryosidad, ay siya na mismo ang nagkusang loob na kontakin si Dayan. Pakiramdam kasi ni George ay pinagsamantalahan lang siya ni Dayan at pagkatapos bigla na lang maghahanap ng ibang pagkakaabalahan. Ilang beses na tinatawagan ni George ang dalawa pero pinapatayan lang siya ng tawag. Kung kaya't, bahala kang ang babae ka. Kung ayaw mo, idiwag. Lason. At padabog niyang itinapon sa study table niya ang cellphone. Hindi na muli niyang ginambala si Dayan. Hinayaan na lang niya ang sitwasyon na para bang hindi na sila magkakilalang dalawa. Lumipas ang isang linggo hanggang sa nag-isang buwan, walang pansinan at talagang pataasan na naman ang pride. Naisipan na nga rin ni George na i-block ang dalaga sa lahat ng kanyang social media account. Kumakalat kasi ang mukha ni Dayan at ang mukha ng lalaking kinababad tripan niya.
Gulong-gulo na siya kung ano na talagang meron at bakit apektado siya. Kapag naiisip niyang may iba nang kinakausap si Dayan, hindi niya maiwasang hindi mabanas. OMG! Ano to? Anong ginagawa mo sa akin, babae ka? Hindi pwede to. Hindi pwede. Sabi ni George habang inaayos ang blush on sa muka. Para sa kanya, hindi na normal ang takbo ng utak niya. Nai-imagine niya si Dayan bilang isang magandang babae na dati-rati ang tingin niya sa dalaga ay isang lason, losyang at kung ano-ano pang pangit na tawag. Kinagabihan ay nakapagdesisyon na si George. Kailangan niyang makausap si Dayan para malaman kung ano ba ang nangyayari. Para na rin maintindihan niya ang kalooban niya para sa dalaga. Kung concern lang ba talaga siya bilang kaibigan o baka may iba pang hindi inaasahang dahilan. Kahit maulan ay pinuntahan niya si Dayan sa bahay nito. Malakas-lakas pa ang hangin kaya halos wala ring silbi ang payong na dala ni George. Ay, bakit ko pa ginagawa to? Visit kang lukaret ka talaga. Visit! Nang matanaw na niya ang gate ni Dayan, nakita rin niya doon ang babae at ang isang lalaki. Kahit na malakas ang ulan ay magkayakap ang dalawa sa ilalim ng itim na payong. Doon ay nakaramdam ng kaunting inggit ang bakla at nagsarado ang kamao. Hindi nga niya matukoy kung gusto niya bang manabunot o manuntok. Basta ang alam lang niya, siya dapat ang kasama ngayon ng dalaga. Hinintay na muna niyang makaalis ang lalaki. Nang makitang sumakay na sa kotse ang lalaki ay mabilis na rin siyang lumapit doon. Sakto namang nakatalikod na ang dalaga kaya tinawag niya ito. Lukaret! At napalingon naman si Dayan sa kanya at nakasalubong ang kilay. Tanong ng babae na may konting katarayan. Oh, anong ginagawa mo rito? Ay, attitude yarn? Sagutin mo, ano bang kailangan mo bakla? Tanong ulit ni Dayan. Nandito ako kasi may gusto akong malaman. Hindi na muna nagsalita pa si Dayan. Nakapamewang lang ito nang nakatingin habang bit-bit ang payong. Sino ang lalaking yun? Siya ba yung palaging nasa post mo? Ay wow! Alam mo pala! Last time I checked, naka-block na ako sa'yo. So, how come na alam mo ang mga nangyayari sa buhay ko? Marites? Marites yarn? Hello? Bago kaya kita blinak, nagkalat na yung mukha nyo. Common sense sis. Ano ba yan? Okay, so who's that guy? Is that your boyfriend? Tanong ni George. Ngumisi si Dayan at mas tinarayan pa ang bakla. Setting the record straight, he's not my boyfriend. Pero may something. Wait. So ano naman pakialam ng baklang katulad mo? Hala, grabe ka makabakla ha. Di ba bakla ka naman talaga? So anong problema dun kung tawagin kitang bakla ng paulit-ulit? Nanahimik si George at parang sandaling napahiya. Siya na pala ang kapalit ko sa buhay mo ha? Really? Mahinang sabi ni George pero hindi niya inaasahan na maririnig iyon ni Dayan. Kapalit? Bakit kita papalitan? Hindi naman kita pagmamay-ari. Bakit? Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Tsaka parang dinispatcha mo na lang akong babae ka. Ano bang meron sa boylet na yun at parang nakalimutan mo na ako kaagad? Kakasama ka ng loob. Hindi kita kinalimutan.
Gusto ko lang maghanap ng tuwid na lalaki. Kasi nga oo nga, tama ka. Marami namang iba dyan na kaya kong mahalin. Yung hindi bakla, baklush, kembular at tarush. Wika ni Dayan. Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit mo ako ginaganito ha? Ha? Ano sinasabi mo? Pagtatakang tanong ng dalaga. Bakit ako nagkakaganito? Bakit ako naaapektuhan? Bakit pakiramdam ko wala na ako sa'yo? Yung pakiramdam ko na may iba ka ng gusto. Bakit hindi ko matanggap na hindi na ako ang gusto mo? Bakla ako, talong ang gusto ko at hindi tahong. Pero bakit ako nagsiselos na makita kang masaya sa ibang lalaki? Anong ginawa mo sa akin? Binitiwan ni George ang payong niya at nilapitan si Dayan. Hawak niya sa balikat si Dayan habang niyuyugyug pa. Napansin na lang ni Dayan na parang umiiyak na ang bakla. Kaya medyo nakonsensya na rin siya sa mga nasabi nito. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Bakit hindi na kita kayang pandirihan? Bakit maganda na ang tingin ko sa'yo kahit na alam ko mas maganda ako sa'yo? Dayan, naguguluhan ako. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi na nakakibo pa si Dayan. Napako siya sa kinatatayuan. Tumakbo na papalayo si George at nilusong ang malakas na ulan. Wala na siyang pakialam kung tamaan siya ng kidlat, pero sa katunayan, sa kanyang isipan, hinihiling na nga niya yun. Baka sakali kapag nangyari yun, bumalik siya sa dati. Ang dating bakla na sa lalaki lang nahuhumaling. Nahihilo, nalilito, asan ba ko sa'yo? Aasa ba ko sa'yo? Nasusuka ako, kinakain na ng loob, masakit. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ay matagal na naman silang walang koneksyon sa isa't isa. Dumaan na ang isang bagyo ay hinayaan lang nilang malamig ang pakikitungo sa isa't isa. Walang ibang ginawa ang bakla kundi ang magmarathon ng mga K-drama. Kaso hindi niya matapos-tapos. Sa tuwing makakakita kasi siya ng babaeng bida, si Dayan ang otomatikong pumapasok sa utak niya. Sa mga nagdaang araw nga ay napatunayan niya na si Dayan ay hindi lang basta babae sa kanya. Oo, nakakadiri mang aminin para sa kanya pero may pagtingin na rin siya sa dalaga. Parang magic dahil ganoon kabilis ang lahat. Hindi niya rin malaman. Basta't nadala na lamang siya sa agos. Sa kakamukmok ni George ay hindi niya na namalaya ng panahon. 3 buwan na pala ang pinalagpas niya. Nag-alala na nga rin sa kanya ang parents niya kung ano ba talaga ang problema nito. Akala ng mga iyon sa trabaho lang, pero di nila alam problema ni George kung paano kakalimutan ang nararamdaman niya. Hapon ng linggo nang magpaalam si George sa kanyang nanay para magsimba. Naisipan niya na baka kailangan lang din niyang harapin ang Diyos at humingi ng sign. Lord, bigyan ninyo ako ng sign. Kung biglang umulan, ibig sabihin, dapat kong ipaglaban yung feelings ko sa impaktang yun. Bulong ni George habang nasa biyahe pa siya. Nang makababa ay tumingala siya sa kalangitan. Napakaganda ng panahon. Malabong umulan kaya kampante siya. Nagsimula na ring matiwasay ang misa at gumaan ang pakiramdam ni George nang matapos ito. Sa paglabas niya, nataranta siya nang mapansing dumilim ang paligid. Kung kaya't,
Oh my! Lord! Why? Akala ko ba okay na? Ay, bakit uulan, Aber? Ano ba naman yan? Kasi naman eh. May sasabihin pa sana si George nang may marinig siyang boses sa kanyang likod. Ang sabi nito, nagdasal din ako at ang sabi ko nga sa kanya, kapag umulan, ilalaban ko ang feelings ko sa'yo. Napalingon si George sa likuran. Nakita niya ang dalaga sa maganda nitong dress. Si Diane. Nakaramdam ng pagkailang at hiya si George dahil naaalala niya ang mga sinabi niya noon. Oh, bakit ka nandito? Tanong ng bakla. Obvious ba? Church, di nagsimba. Pilosopong sagot ng dalaga. Sis, katatapos ko lang magsimba. Please, ayaw kong makipagtalo. Ayaw kong magkasala. Bakit? Sino ba ang maraming sinasabi? Napabuntong hininga na lamang si George. Sorry nga pala sa mga nasabi ko. Basta kalimutan mo na lang lahat yun. Lumapit ng kaunti si Diane. Pero totoo ba lahat ng sinabi mong yon? Pwede ba, girl? Ayoko nang ulitin. I'm not asking you to say that again. Ang tinatanong ko kung totoo ba ang lahat ng yun. Hinila ni George si Diane sa medyo kaunti lang ang tao dahil nakaharang pala sila sa daanan. Tinarayan muna ng bakla ang dalaga at so, totoo. Pag-uulit pa ni Diane. Hindi na nagsalita si George. Tumango lamang siya habang nakatingin sa ibang direksyon. Maya-maya lang. Yes! Yes! At niyakap ni Diane si George. Agad namang nairita si George kaya kumalas siya bigla. Ano ba? Di gusto mo rin ako, di ba? Yay! Hoy, baliw ka ba? Umayos ka nga. George! Ang baklang na in love sa akin. Pang-aasar ni Diane. Na bad trip si George dahil mukhang bumalik na naman ang kakulitan ni Diane. Mas maayos pa yata na bumalik na lang sila sa pagiging cold kaysa ganito kabaliw ang babaeng lokaret. Ang landi-landi mo! Nagpapaligaw ka naman sa iba? Yuck! Tapos yakap-yakap ka sa akin? Di parang nayakap ko na rin sila, no? Ew! At tinawanan lang siya ni Diane. Ano ka ba? Wala na yun. Anong wala? Kitang-kita ko naman na masaya ka sa kanya, no? Pagmamaktol ng bakla. Wala na. Pinatigil ko na siya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pa kaya. Kasi meron akong ibang gusto. At ikaw yun. Nandidiri man si George pero hindi niya maikakaila na natuwa at kinilig siya sa kanyang narinig. Dugtong pa ni Diane. Kaya ngayon, kailangan mo na akong ligawan. Aba, demanding? Manigas ka, no? Baka nakakalimutan mong ako ang babae dito. Tsura mo, sabi ni George. Wala akong pakialam kung sino yung babae sa atin basta't magliligawan na tayo, no? Baliw ka talaga, no? After ng ilang buwan na walang pansinan, ganyan ka na agad ka-clingy sa akin? Nagtatakang sabi ni George. Hiyaan mo na. Dead man na yun. Basta't clear na ang okay na tayo, okay? Liligawan mo ako? Pangungulit ni Diane. Naglakad na nga palayo si George pero nakasunod pa rin ang dalaga. Paulit-ulit ang tanong nito sa bakla kaya mas lalo na siyang nairita at napilitang oo na nga. So yes na.
At sinundot pa ni Dayan sa tagiliran ng bakla. Pero, sabi ni George, sa isang kondisyon, "Oh, may pakundi-kondisyon pa. Sige, ano yon? Hayaan mo ako manligaw sa paraang alam ko. Huwag lang mag-expect ha," sabi ni George. Napangiti tuloy si Dayan. Hindi talaga makapaniwala si George na may isang babae sa mundo na patay sa lantang memay na tulad niya. Pero sis, bakla ako ha. Hindi ako straight. Nag-aalala ako na baka kung anong isipin nila sa'yo. Baka tuksuhin ka nila na pumatol ka sa... I don't care. Ang mahalaga, ikaw at ako. Period. No erase. Gets? At napairap na lang si George. Ay, siraulo ka talaga. Sabay na silang naglakad at nag-abang ng masasakyan. Naiilang man si George pero alam niya sa sarili na kahit papaano nakaramdam siya ng pagmamahal na totoo. Huwag mo muna akong hawakan please. Kadiri! Lason! Sabi ni George nang subukan ni Dayan na mag-holding hands sila. Natawa na lang si Dayan dahil sa wakas nabihag na rin niya ang puso. Sabi nating lesbian sa isang lalaki, parang gano'n sa straight na lalaki, di ba? Marami kasing cases guys, sabi nga natin wag natin ikakahon kasi yung pagmamahal o isang relationship sa babae at lalaki lamang. Kasi tanggapin na po natin talaga sa lipunan na merong ganito na lalong-lalo na yung katulad po ni Dayan na minsan nahuhulog sa isang gay. Kung hindi man, parehong gay or kabilang sa LGBTQ, di ba? Alam naman po natin yan at talagang tanggap na rin sa society po natin yung ganito. Pero dito sa pagmamahalan ng dalawa, ganun at ganun pa rin lalaki at babae pa rin. Kaya sabihin man po natin, aminin man talaga kahit ng kabarkada natin na siya po ay isang gay o kaya bakla, sabi natin ganon, yung feature pa rin as long as, di ba, hindi niya binabago ang sarili niya, as long as parang gusto pa rin niyang i-maintain yung lalaki look, o yun, hindi siya nag-aahit ng balbas, ng bigote, o kaya nagdadamit pa rin siyang lalaki, mga ganyan, at meron siyang nararamdaman. Imposible guys ganito talaga yung pinakasimple na paliwanag na lalaki pa rin kasi sila, di ba? Hindi nga lang talaga minsan nila matanggap sa sarili nila kasi nga parang alam mo, pinagpapalagay kasi nilang babae sila, parang ganon. Yung iba siguro kung meron din tayong mga kaibigan na nakikinig ngayon ng mga, syempre, kabilang sa LGBTQ, di ba, mga ganyan. Sasabihin nila na parang itong kwento natin ngayon na tinampok dito sa ating YT channel, ito napapakinggan nyo ngayon, ay di ba sana lalaki-lalaki na lang or babae-babae na lang sana feature natin. Ngayon kasi ginagawa natin dito, hango dito sa panulat po ni Delonix Rehia na yung perspective na may chance at meron talagang ganito. Minsan nga di ba may mga gay pa nga na nagkakaroon ng anak. Kasi nga ganito talaga guys, wag natin i-single out yung definition ng isang gay sa pagiging bading, gusto lang lalaki, mga ganyan, gusto ng talong at hindi tahong. sabi nga doon sa kwento natin, di ba? Pero talagang pagpapalawakin natin ang ating isipan, considered as lalaki pa rin yung mga yan at imposible na wala silang nararamdaman towards opposite sex. Yun nga lang dahil gusto nilang panindigan yung kanilang pagiging, alam niyo na, pagiging gay, pagiging lesbian for example, dinedisregard nila yon, di ba? Pero when it comes dito naman sa nangyari sa kanila kanina, yes po talaga. Wag niyo na po ako masyadong i-judge guys ha. Talagang may hugot ako doon sa mga litanyang yon sa mga ginawa po ni Delonix kanina. Talagang nakakaiyak kasi yung ganun. Totoo naman di ba? Na parang gusto mo siya pero ini-invalidate. Di ba? I mean, hindi ina-appreciate, hinahayaan lang. Parang ganon, yung feelings mo sa kanya,
Di ba? Kahit naman din ako guys, nanggaling din naman ako sa ganyan. Hindi po ako AI, hindi po ako parang, di ba, parang pinindot press play lang magsasalita na. Tao din naman ako, hindi naman ako robot para, di ba, para sabihin or pabulaanan na hindi ko naranasan yan. Siyempre ako din naman po ay talagang humugot din doon. Kanina. Kasi totoo naman, eksakto. Ayos to si Delonix, ganun na ganun yung litanyahan ko nun doon sa... Ayaw mo na, wag mo nang pass do not discuss. Di ba, para RJ? Wag kang tatawa-tawa dyan, pagkikita dyan eh. Hindi, totoo naman, di ba, kapag di ba, katulad niyan, sabi nga natin, ikaw halimbawa ay nagmamahal ng isang tao. Kasi sabi nga nila, it takes two to tango, di ba? Sabi nga nila, dapat give and take din yan sa isang relationship. Lalong-lalo na ipagpapalagay na lang natin guys doon sa aspeto na inamin na nung isa na gusto niya yung taong yon. Pero itong taong iyon, alisin natin sa scene yung pagiging gay or pagiging lesbian ng taong yon. Sabihin natin, sige, dalawang opposite sex, ganyan. Masakit talaga kung tutuusin na malaman mo na ikaw lang yung nag-e-effort, ikaw lahat sa memories na yon. 'Di ba? Kung pwede nga lang sana na drawing lang or sketch lang yung nararamdaman mo. Tapos sa oras na dinisregard niya, hindi niya inacknowledge, pwede mong burahin para hindi ka masaktan. 'Di ba? Minsan kasi akala mo okay ka na pero pag makikita mo na nasasaktan yung taong nagbibigay ng todo-todo na pagmamahal sa'yo, syempre kahit papaano mas doble yung sakit sa'yo yan. Parang magbubumerang talaga. Pero ito seriously guys kung tatanungin kasi bakit tayo nasasaktan sa mga ganitong klase mga bagay, di ba? Kasi una, umaasa din tayo sa mga bagay na wala naman talaga, walang pag-asa, nilalayuan ka na nga niya pero nilalapitan mo pa. Diba? Tapos naghihintay tayo ng mga bagay na hindi naman talaga darating. Tapos minamahal din kasi natin yung tao na hindi tayo kayang mahalin. Pabalik. Diba? Meron pa nga yung iniwan ka na, hinabol mo pa, binalikan mo pa. Tapos tinatatak din kasi natin minsan sa pag-iisip natin na may pag-asa kahit alam mo talagang wala. Diba? Meron pa nga kung sa ito na ituhog na rin po natin doon sa usapin na bakit tayo nasasaktan. Diba? Minsan pinagmukha ka na kasing tanga, minamahal mo pa. Alam mo nang niloko ka lang niya, nagpapaloko ka naman, nagpapagago ka pa. 'Di ba? Tapos may mga taong pa-fall pero hindi ka naman sasahulin sa bandang huli. 'Di ba? And sa tanong pa rin na bakit nga ba tayo nasasaktan? Kasi nagmamahal tayo ng lubusan. To the point na minsan nakakalimutan natin magtira sa ating sarili. Kung halimbawa man sa kwento ni na Dayan at ni George, isipin natin yung nangyari kay Dayan na makailang beses nang nag-attempt, ilang beses nang nagtatry, di ba? Yun yung masakit dun guys na saka mo lang marirealize yung value ng isang tao, yung mga effort na ginawa niya sa'yo nung meron na siyang nakakasamang iba. Yung parang bumaling na yung attention niya sa iba, saka ka biglang gagawa ng paraan para para magbalik siya sa dati. Bakit nung time na nahuhumaling siya sa'yo, nung time na gustong-gusto ka niya at nababaliw siya sa'yo, bakit kasi hinahayaan mo at bakit mo inignore? Diba? Kumbaga sa option nga, sabi nga nila, diba, parang delete and ignore. Diba? Hindi mo kinonfirm. Diba? Parang ganon. Although sabihin man natin sana na kung sa part ni George, wala ka talagang feelings para doon sa babae. Ipagpalagay natin na na straight talaga si George, for example, sana in-appreciate mo na lang or in-acknowledge mo na lang yung feelings niya, or kung gusto man ninyo, sana, di ba, ay trinay ninyo, di ba, kahit isang araw. Di ba? Parang gano'n, masyado bang shallow yung gano'n. Pero kasi wala namang masama guys, di ba? Para nang sa gano'n malaman din ninyo kung hanggang saan kayo aabot, kung hanggang saan nga ba talaga. Dahil mahirap talaga kung ikaw lang yung nagbibigay palagi. Di ba? Tapos kapag halimbawang ito na nawala na yung attention niya sa'yo, bigla-bigla mong hahabulin. Di ba? Ito yung sinasabi natin na minsan kailangan magpahalaga tayo ng mga tao habang naririyan pa. Magpahalaga tayo ng mga efforts habang binubuhusan ka. Magpahalaga tayo syempre ng lahat ng mga pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng tao habang nababaliw pa siya. 'Di ba? Kasi
kapag hindi nyo ginawa to guys, talagang mas lalong doble, triple yung sakit doon sa tao. Pero kung halimbawa man talaga na hindi nag-workout at wala talaga, sana i-maintain nyo na lang kahit papaano yung pagkakaibigan. And i-maintain na lang ninyo yung samahan. Diba? Na parang as if, yes, sinubukan natin, walang nangyari, hindi nag-workout. So, ibig sabihin hanggang dito lang talaga tayo. Pero wag naman darating to the extent na hindi na magpapansinan for how many days, months, hanggang sa abot ng years, deadmahan na. Kaya dito na naman papasok yung sinasabi ko nga sa inyo guys na bigyan natin ng pagkakataon na i-appreciate, i-acknowledge yung mga nagtatry, yung mga, alam mo yun, nag-e-effort na kumonekta sa inyo para iparamdam talaga na mahalaga kayo sa kanila at mahal na mahal kayo na sobra-sobra. Diba? Kasi kapag yung mga yan nawala at nabaling yung atensyon nila sa iba, sigurado't sigurado ako talaga, mararamdaman mo rin yung katulad po ng naramdaman ni George na kahit hindi man talaga dapat, naramdaman niya ang selos. Diba? Once naramdaman mo ang selos, automatic yan guys, aminin man natin sa hindi, may attachment na, may connection na. At yun yung bagay na kailangan ninyong tuklasin kung anong klaseng connection yun. Diba? Kaya nga sabi nga natin minsan, diba, you should promise na i-try mo talaga ang lahat para ma-pursue yung gusto mo. Pero minsan kasi darating talaga yung pagkakataon na magsasawa ka dahil hindi naman binavalidate yung feelings mo. Darating ka rin sa punto na magbabago talaga yung ikot ng mundo. Tapos yung nanghahabol, siya ngayon ang hahabulin sa bandang huli. Diba? May mga ganun guys, masaklap kasi yung ganun ng mga ending sa mga love stories sa totoo lang. Pero ganun talaga sa katunayan, sa totoo lang na buhay, ganun talaga, diba? Kaya nga, ano ba yung isang quote yun para sabi niya, I promise you I'm trying, but if you wake up one day and I'm gone, I'm very, very sorry. Diba? Huwag sanang darating sa ganun na yung mga tao na nagpapahalaga sa'yo bigla iisa-isang mawawala yan sa bandang dulo. Diba? Kaya dapat sana guys, lagi-lagi nyong isipin na once na meron nagpahayag na mahal ka niya, ganyan, o kaya pinapahalagahan ka niya, please lang, kahit siguro 1%, 2% pahalagahan mo rin. Kasi iilan lamang o kaya hindi naman talaga madalas dumarating ang ganitong klase mga tao. Diba? Give it a try. Sabi nga nila, kung mag-workout o hindi, pero hindi ko naman po pinupush, hindi ko naman po sinasuggest ng strongly suggesting na sige, magjowaan kayo, parang ganon. Di ba? Lalong-lalo na kung katulad po dito kina George at kay Dayan, di ba? Na may hugot naman at alam natin yung karakter sa isa't isa. Pero malay nyo, di ba? Meron at meron talaga mangyayari sa mga susunod pang panahon, di ba? Anyway, sagat tama na. Baka mamaya sabihin nyo masyado ko nang ninamnam yung show na to. Yung episode na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig na naman. Siyempre, dito po sa ating RDTLS o Red Diaries Tagalog Love Story. Siyempre, kung pwede ka rin magpadala ng iyong kwento, lalo-lalo yung mga nagpadala na po sa reddiaries2021@gmail.com. Maraming salamat, pero itatry namin yung very best namin na may edit po ito at ma-feature din po isa-isa ang inyong mga kwento. Pero wag po ninyong asahan na, kasi yung iba po nagsisend, meron po silang nilalagay na parang dapat ang kanta dito sa part na to ay ganito. Yung nagsasuggest sila ng mga songs, hindi po namin mapapromise na mailagay namin lahat yon kasi alam nyo na yung copyright thing, mga copyright, alam nyo na yan guys. So mahirap din kasi baka ma-strikean tayo. So, di ba? Mahirap din po kasi guys na mamaya di ba, magtampo rin kayo bakit hindi namin in-insert, mga ganyan. So ina-explain na rin po namin. Bilang, syempre alam ko naman na solid din kayo nakikinig dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat, sana po ay nakarelate kayo sa usapin na ito, nakarelate po kayo sa mga nabanggit at nasabi ko rito, at sana kayo din po ay kahit paano kinilig dito sa kakaibang kwento ni na George at Dayan. Siyempre sa panulat po ng ating kaibigan na si Delonex Rehia 15. Isang kasaysayan na naitala na naman natin siyempre dito sa Red Diaries. Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod po nating pagkinig-kilig dito sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Maraming salamat, Team I. Sa bawat oras, ika'y naalala, subalit wala ka na sa aking tabi.
Salamat sa masasayang alaala, pag-usapan natin dito sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries.